Magandang umaga po, kagigising na po ng inyong lingkod, magtitimpla po tayo ng kape. Dati po 3 in 1 ang ginagamit ko, ngayon po purong kape na, mas masarap pala nung mula nung natikman ko po. Kunting asukal lang. Mula nung natikman ko yung 3 in, yung puro po, ay masarap pala kaya hindi na ako nag 3 in 1. Yan. Ang inyong lingkod po, habang nagkakape, gaya ng binabanggit ko minsan, sabay ko po yung pag-aaral ng salita ng Diyos sa Bible. Lagi po siya sabi na ang mga nakikinig ng salita ng Diyos sa Diyos, yung hindi nakikinig ay hindi sa Diyos. Biblical po yun. Pero pag nakinig po tayo ng salita ng Diyos, lalo kung tinutubad po natin, mas maparal pa tayo, mas maparal pa tayo kay Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. Totoo po 'yun, biblical din po 'yun. Basahin ko po ha para baka sabihin yung iba may verse man akong binabanggit, baka sabihin ng iba na nagmamarunong inyong lingkod. Hindi, may verse akong binabanggit kaya yung salita ko hindi sa akin nanggagaling. Ito po, binasa ko na noon. Pero siyempre araw-araw nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Ito. Lucas 11:27 po, pakinggan niyo. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-aalaga sa iyo. Ngunit sumagot si Jesus, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito, malinaw po yun. Yung iba binabasag nila Hindi, pag binabasag po ninyo to, hindi ninyo binabasag ang salita ni Chef Roy. Binabasag ninyo ang salita ni Jesus. Napaka. Yun po ang... Ngayon po, siyempre, malakas po tayo Lalo yung iba dyan, may yaman, maraming pera, masagana sa buhay. Puro, ano na lang, yung kapanti kayo, akala nyo ganun-ganun lang. Okay naman, sige. Maraming pera Tsaka masagana, walang problema, walang kagalit. Mabait ka sa mga tao. Ngayon, pero pagka biglang kamatayan, nakakatakot po yun. Totoo po yun, madaling mamatay ang tao. Masagasaan, maaksidente ba, kahit anong klase aksidente, mabangungutin. Dami ko pong kaibigan na nangyari yun bigla ang namatay. Iba, pinsan ko, anak ko. Kaya, ngayon po, buhay tayo, natural yung kayabangan natin. Kayabangan, yung iba narinig ko, kausap ko noon pa. Nung bata pa ako, diskarte lang, kaya masinso. Yan. Yung mga klase ko sa mga kabata ko, ayun, nagtitinda pa ng pandesal, nagtitinda pa ng balot. Mga tamad kasi mag-aral noon Yun, ganun sila. Hindi nila alam na kung ano man ang nilalagyan natin ngayon ay mula sa Diyos yan. Okay. Hindi pwedeng gawin ng Diyos ang tao lahat mayaman. Ngayon, sino kayong maging tauhan mo kung lahat tayo mayaman? Halimbawa Siyempre, lipat ka sa akin. Marami akong restaurant. Halimbawa, ship ako. Lipat ka sa akin, marami akong restaurant. Hindi kukunin mo akong ship mayaman na rin ako, parito yung mayaman. Maghanap ng iba. Wala akong mahanap paano? Puro tayo mayaman. Ganun yun. Kaya mayroong nilaan ng Diyos gano'n na pag kaloob ng Diyos yun, kung ano man ang kinalagyan natin, kahit mananampalataya ka, hindi sukatan Hindi sukatan yung pinagpala ko ng Diyos. Ito, laki ng bahay ko. Kahit hindi ako tumatawag sa Kanya, alam ng Diyos na matuwid ako. Hindi po totoo yun. Matuwid ka sa mga tao pero wala kang relasyon sa Kanya. Pinagpala ko ng Diyos dahil may ari-arian ko lumago. Malaki yung bahay ko, may mga sasakyan ako. Pinagpala na siya ng Diyos. Hindi pinasukatan. May mga pinagpala ng Diyos na yung mayaman. May dahilan kasi din ng Diyos kaya kayo maman kasi mayroon kang tutulungan. O mananampalataya ka kasi kaya may tutulungan ka. Yun. Hindi po lahat ng tumutulong mananampalataya. Yung iba naman nagpapasikat. At yung iba naman ginamit ni Lord para makatulong. Yun ang
wanted noon si propetang Elias. O, ginamit ng Diyos yung uwak para makakain si Elias. Ikaw pa kayong tao, tayo pa kayo, kumpleto yung kamay, kumpleto yung paa. Gagamitin natin ng Diyos para makatulong sa mga nahihirapan. Pero hindi ko muna nakatulong ka, ligtas ka na, ginamit ka ng Diyos dahil marami kang pera. Yun. Ayun Huwag magyabang na pinagpala ka dahil marami kang pera. Yun. Yung mga mambabatas ba na nangungupit sa pera ng bayan, may rest house sa Laguna, sa Tagaytay, sa Cavite, sa Boracay, sa Baguio, may mga mansyong malaki. May mga helicopter. Pero ninakaw yung pera nila galing sa nakaw. O ano, sa Diyos ba yun? Di ba? Maasinso sila. Hindi lahat ng maasinso. Hindi na sukatan. Ibig sabihin po, mayroon din maasinso na mananampalataya. Makikita mo naman sa gawa. Yung pamumuhay niya araw-araw. Yung mga nakaraang buhay niya, huwag ka na mag-move on ka na sa kanya, huwag mo nang siyang titingnan, huwag na sumbatan. Kasi nga, ganoon talaga yung tao. Si Pablo nga napakasama noon, pero noong tinawag siya ng Diyos, naging apostol siya ni Jesus. Huwag na titingnan yung mga, depende po sa'yo kung titingnan mo yung mga nakaraan ng tao. Ngayon, pamumuhay niya, yun po ang sukatan. Yun. Yung lingkod po, si Chef Roy. Pagpapalain po tayo ng Diyos, samahan tayo ng Diyos kahit saan po tayo pupunta. Lalo na mga lakad ninyo, manalangin muna bago lumakad. Magkausapin ang Diyos, sasamahan kayo ng Diyos. Kahit anong negosyo ninyo, kahit anong pinagkakitaan nyo sa buhay, ayon sa kalooban ng Diyos, yung parehas po. Walang halong pandaraya, pagkapalain po kayo ng Diyos.